God bless po sa lahat. Andito muli tayo. Muli ang pagpapala po at ang paggabay ng Diyos ay sumatin. At sino naman pong makarinig ng mensahe ngayong araw nito or anytime, nawa po kayo ingatan, gabayan at pagpalain ng Diyos sa lahat ng oras. Okay po. So maganda po ang ating title sa video na ito. At ang title nito ay ang payo kay mahirap at ang payo kay mayaman. Oh. So dahil dito po sa mundong ito ay merong mahirap, merong mayaman. At meron naman pong nasa gitna. Yung tama lang ba? Tama lang. So para sa akin tama lang. Di ba? Sapat lang. So may babasahin po ako ditong talata sa Hebrew chapter 13 verse 5. So mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. So purihin po ng Diyos ang ating salita, ang kanyang pong salita, no? So ang sinabi naman dito ay mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, ano? So hindi naman masamang dumami yung salapi, ano? Sinabi lang naman, hindi mo sinabing huwag yumaman, ano? So meron akong kwento rito. Ang asukal na pula. Isang tasang asukal na pula. So ito naman tayo, no? So ganito yun. Kung bata pa tayo, siyempre talagang alam ng lahat tayo eh. Minsan na walang makain, ano? Wala yung mga parents natin, may pinuntahan kung saan. So ito, ang aming dating gawin, kapag kami walang makain, so pupunta sa kapitbahay, hihiram muna tayo ng isang tasa, isang gatang na bigas, ano, pansaing. Kaso, medyo natagalan yung mga parents bago bumalik, ano. Nakakailang beses na kaming umutang ng bigas sa kapitbahay, so, dumating yung point, kami ng magkapatid, kami tatlong magkakapatid, nagkakatulakan ako, sino bang turn, it's your turn, ikaw naman ang pumunta ron, no, para umutang ng bigas, ano. Sabi, nahihiya na ako. Yung kuya ko ayaw na pumunta. Sabi niya, ikaw naman, Chris. Ikaw naman, Vic. Ganun. So, talagang gutom na ako. Nung una, parang tinitisabitin na lang natin. Baka dadating na mga tatay at mga inay. So, kaso wala pa hindi pa dumarating. Ano. Talagang gutom na kami. Sabi ko, sige. Napilitan ako pumunta. No? So, anyways, dito po kapitbahay na ito ay bibigyan ko na ng pangalan para mas maganda pa. Ito po ay Verdadero family po ito. Bale, Nanay Buning at ang nanay at ang kakang Verdadero. Yan po yung, alam ko, isa sa kanila pamilya makakarinig, ano. Kasi naging kapitbahay namin doon. Yung lugar namin sa tabi ng dagat ay kami lang dalawa yata ang magkapitbahay. Kalahating kilometro ang layo sa bahay namin. Sila may bahay na malaki doon sa sentro. Tapos sa may La Verdad ngayon, La Verdad Resort sa Bigalo, Batangas. So sila po may-ari ng bahay doon. Tapos ito, parents ito ni Kuya Pastor George. Kuya Pastor George, shout out ha. Sasama ka sa kwento. So anyways, nagkaroon sila ng bahay doon dahil may lupain pa rin sila sa kapitbahay namin. Na kami, ang distansya nga namin, mga kalahating kilometro siguro. Yun ang layo ng kapitbahay namin noon. Nung kami bata pa. At doon ang takbuhan namin, basta wala kami kakainin. Kami lagi, mabait sila sa amin, ano. So, anong nangyari ganito? Umisip na ako, dumiskarte na ako. Sabi ko, wala na, hindi ko na talaga kayang, nahihiya ako, pero talagang nagkutum na ako. So, ganito ang ginawa ko. Sa halip na umutang ng bigas, ano, ito, santasang asukal na pula. So, naisip ko, sabi ko, paudang po Nanay Buning ng isang santasang asukal na pula, no. So, ito na lang kinuha ko. Kasi bata pa kami nun eh. 7 or 8 years old, ano. Ang matatanda ko noon, kami tatlong magkakapatid. Naghati-hati kami sa tasang asukal na pula. Sa madalit sabi, mga tiga-tigalawang kutsara kami asukal na pula. Tapos, uminom kami ng maraming tubig. Alam mo, itong asukal na ko. Pangtawid gutom to eh. So nakaraos po yung nakaraos kami, tula eh. Kahit pa at least naiba naman yung inuutang namin, Ganun po kahirap ang buhay, So, sa madalit sabi po,
naranasan ko na po yung kahirap-hirapang buhay, ano. Naranasan ko din po ang buhay kung ano pakiramdam ng mayaman, ano, kahit hindi naman talaga akong yumaman. But at least, naranasan ko na yung point na panahon na wala na, I cannot ask for more. We have everything, di ba? Naranasan na din po yun. So, hindi ko sinasabi na ako mayaman ngayon. Ngayon, ang sitwasyon ko yung tama lang, di ba? Yung sapat sa pangailangan, ano. Kung hihiram kayo ng pera sa akin, pumunta muna ako sa kapitbahay, hihiram din. Joke. Oh, anyways, so yung pong ano, kasi maganda po itong ano dito, ang title po dito ay ano ito ang title talaga natin dito ay payo kayo mahirap at payo kayo mayaman. So yung una dito ay sa unang babasahin natin dito, doon sa ating nabasa natin, ano, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. At sapagkat siya rin ang mga kakasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsasabi sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Bali po ito in general, kahit ito para sa mahirap, para sa mayaman, ano? Kasi sabi dito, mangilag kayo sa pag-ibig. So halimbawa, yung walang pera, no? Walang pera. Of course, meron po tayong gusto po natin ng magkaroon ng magandang karir, trabaho, para gumanda ang buhay. Wala pong masama doon, ano? Walang masama doon. Ano? Pero ang sinabi dito ay mangilag kayo sa pag-ibig, yung sobrang pag-ibig ba na masyado sobrang pag-ibig natin sa salapi. Kung yumaman kayo, maganda po yun. Bakit hindi? Hindi maganda pong may payo rin dito sa mayaman dito. So iti payo doon sa ano, doon ba naghihirap ka, baka hindi ka na matahimik sa sobrang mo pag nasa yumaman, ano. Ang pinakamaganda nito ay yung personal interest lang muna ang sabihin. May kanya-kanya tayong personal interest, ano. Yung pagsikapan mo na ma-achieve mo yung bagay na gusto mong gawin sa buhay, ano. Kasi kung ano talaga yung hilig mo, kapag nandun ka na, so nandun na rin yung opportunity, magkakaroon ka ng satisfaction. And then, at that time, mayroong opportunity na maglingkod sa Panginoon, ano? Mahirap yung hindi na natapos yung ating paghangad ng kumita. Hindi na tayo nagkaroon ng panahon sa paglingkod sa Panginoon. So, again, hindi naman sinasabi dito na huwag kang magpayaman. Hindi masama po magsikap para gumanda ang buhay, ano? Wala pong natin bibigyan. Kasi sabi naman dito, mangilag kayo sa pag-ibig. Yung sa pag-ibig lang naman, sa salapi. Kasi ganito po yun. Kung talagang walang masyado kayong pera, huwag kayo masyadong magkaroon ng burden, ano? Okay. Yung tama lang, di ba? Kung naman yung mayaman naman, ay huwag nyo masyadong, okay, matakot na baka mabawasan pa, o huwag nyo marami ng pera, gusto pang dagdagan, ano? Tapos parang hindi makontento, no, di ba? So mahirap at mayaman dito pag umibig sa salapi, pareho pong malaking problema, either way. Dahil kasi sobrang yaman na, kung yung pag-ibig hindi namamala, sobrang pag-ibig sa salapi. Ganun po yun, yung kanyang salaping nasa kanya, yung pera niya, hindi niya gusto mabawasan. Gusto dagdagan pa. Yun namang tama-tama lang. Hindi pa makontento, parang gusto ko mas marami pa. So wala nang ginawa, kundi habulin ng madami, ano. Yun naman tama lang, na parang mo, palaging wala kang pera, ano. Pero nakakaraos naman. Maging masaya po tayo. Yun po yung ibinigay na. Siyempre, of course, yes. Magsikap po tayo na tayo gumita, ano po. Pero huwag nating iibigan sa salapi. Yun ang sinasabi rito. Dito po sa Timothy, 1 Timothy verse 6. Maganda po itong talata rito. Sa verse 7 po, 1 Timothy chapter 6 verse 7. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutang ito. At wala rin naman tayong ilabas na anuman. So, ganun din naman, no, kahit anong kami po sisikap. Yes, pwedeng iwan sa mga mahal sa buhay, ano? Sa isang parte maganda kasi meron po tayong maiwanan na pamana, no? Pero minsan hindi rin maganda dahil may pag-aawayan yung iniiwanan. Kakagulo, di ba? Lupain o pera. Kung sakasakali mong lisanin ng mundong ito na walang maiwan sa mahal sa buhay, iwanan po ninyo yung pong kaligtasan natin tinanggap, yung pong yung ipamana, di ba? Wala kang pera, so ipamana mo ito, pagmamahal ng Diyos, di ba? Kaligtasan through Jesus Christ. Yung pong the best na pwede nyo ipamana, no? Pero of course, kung may pera po, yes, ibigay natin sa ating mga siblings, di ba? Yung sabi, wala din may ilabas, kaya hindi rin masyado, okay din naman yung halimbawa, na finally ka nga, not final, ang tawag doon. So, minsan sobrang garbo yung
Pag yung ano, sa mga funeral, kung may pera, okay lang yun. Ano, wala nang problema yun. May pera no? Pero kung paghihirapan, masyado pang pagkakagastusan pa yung para maging marangaya yung burol parang hindi na rin practical, di ba? Makes sense, di ba? Itulong na lang sa mahirap yung masyadong gagastusin. Tama lang, di ba? Pero kung maraming pera, sige, okay lang, bongga. Ano po? Kasi pupunta na rin doon sa kilo, ano mo pa yung masyadong too much grande na dekorasyon, ano? Anyways, yun po, kanya-kanya pong choice, ano po? Practicality lang po yung aking nasasabi dito. Ito po yung aking rito, yung sama-sama na rin yung parang yung sa elementary natin yung good moral and right conduct. GMRC, ano po? Wala yung subject na yung sa school ngayon good manners and right conduct. Meron pa ba nun? Parang wala yata So yun yung ating subject natin dito, parang ganun good manners and right conduct. Ayun sa Biblia, di ba? Yun po yung, sana po tayong ating pananaw sa buhay ay maging maayos. Sana ay tayo po sa halip na personal interest na yun pong sa kapwa natin ating focus. Ano bang ating pwedeng gawin sa kapwa? Yun para din sa Diyos yun, di ba? Verse 8. Ngunit, kung tayo may pagkain at pananamit ay masiyahan na tayo doon. Minsan nga, isang tasang asukal, pwede na sa 3 bata, di ba? Anyway, so yun po, importante po din yung hindi po masama yung kayo may ambisyon sa buhay, Ako talaga mataas ang ambisyon ko sa buhay. Pero kailangan lang po meron tayo satisfaction, ano po? Kung makontent tayo. Tumanda na ng hindi na natapos yung pagnanasa, yung paghangad. Wala nang ginawa kundi maghangad hanggang sa tumanda na hindi na na-enjoy ang buhay, Okay. Number 9, verse 9. Datapwat ang mga nagsisipag na sang yumaman ay nahuhulog sa tukso at sa silo at sa marami sa mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Ayun. Bakit hindi? Pag sobrang yaman, delikado, baka mamaya ma-hold up pa, di ba? Pag yumaman ng tao, pag nanasaan po yun, delikado. Maaari po maging isang buhay, di ba? Risky ang buhay. Kasi ganun. Kaya talaga maaaring maging kapahamak. At ganoon din hindi lang sa kamatayan physical, spiritual. Bakit? Kasi kapag mayaman po yung tao, baka wala na pong time. Yung iisip po niya, punong-puno ng sarili, ng kung paano niya talagang gagamitin yung yaman o palalakihin pa yung yaman. So, hindi po marinig itong salita ng Diyos. Hindi pumasok itong isip. Ano ba sinasabi mong kaligtasan sa Panginoon Diyos? Ano ba yun? What's that? O English speaking pa. What's that? What are you talking about? Because I'm rich. I'm driving a Mercedes Benz. Yeah, I went to Europe. I learned how to speak Europe. Yeah. How are you today? So nag-tour sa buong mundo. Mayaman Diba? Punta ng Europe, punta Spain. Again, hindi masamang mag-tour Pasyal kayo sa amin pag kayo nag-tour. Ang ibig sabihin dito, baka ito yung maging hadlang upang ating marinig ang salita ng Diyos. Hindi na tayo makapagbigay ng panahon. Kamatayan ng hindi lang physical spiritual. Mas delikado yun. Kasi yung pong ating isip nga, punong-puno na kung paano palalagin pa ang kayamanan at kung nag-aalala na baka mabawasan. Lalo pang nawalan ng peace of mind nung yumaman, di ba? Practical po ito. Sa elementary po, good manners and right conduct para tayo umayos yung ating ugali, di ba? Dito naman yung ating pananaw sa buhay, pananampalataya sa buhay. Babago. Ito po galing sa hindi po ito kwentuhan lang. Ito galing sa revelation po ito ng Panginoong Jesus kay Apostle Paul at kay Timothy. Ang ganda po nating guideline. Kaya hindi po ito basta libro ang pinagkuhanan natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 7. Ang ganda po nating guideline, Buhat sa practical, ito po yung biblical, di ba? Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri na kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay. Ayun, dati paggawa, Bible study, nangasinsay na, wala na, biglang, teka muna, kasi maraming pera, yumaman na kami may magbabakasyon kami doon Sige, sa susunod na, sige, doon na lang kami magsisimba.
Hindi lang, practical po mangyayari po ito kung hindi tayo po natin babantayan. Again, kung yumaman po kayo ba? At may payo din po sa mayaman, ha? May payo. Halimbawa, biglang yumaman kayo. May payo din eh. May payo si Lord. Hindi mo sabing huwag kang yumaman eh. Ayun, sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Matutukoy ang kalumbayan kasi ang mangyayari, masaya tayo dito. Secular life, masaya, ano? Pero yung pating spiritual, itsipera na yan. Yun po yung lumbay na hindi natin ramdaman. Kapag nagpasaya po tayo sa personal natin dito, yung espiritu po natin ang nalulumbay, ano? Verse 11, datapwat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis at sa kaamuan. Ayun. Katuwiran, kabanalan, pananampalataya at kaamuan. So, kung hindi po maapektuhan yung lahat na yon, so what kung kung mayaman, ganda mayaman eh, di ba? Ganda pong mayaman. Verse 12, makipagbaka ka ng mabuti, makipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Sino po ito? Si Timothy. Ito yung isang ina-advise kay Timothy. So, si Timothy naman po ginagamit para tayo din ay ipadala yung mensahe ng Diyos. Ano? Ito po yung nasa ano na, wala po magagawa, yumaman ng tao, di ba? So, sabi natin, nakakatakot, yumaman, delikado. Hindi na naman, may payo din po rito. Ito naman yung kanina, yung payo sa mahirap at mayaman. Ito dito yung payo sa mayaman, ha? Kung mayaman kayo, no? Alalahanin mo ako. Kung sino man kayo. Kung mayaman kayo, alalahanin mo ko. Kain tayo, kain. Pasyal. So, 17, ano? Sabi dito. Ang mayaman sa sanglibutang ito, okay? Alam ko kayo yun eh. Alam ko hindi ako. Kasi alam ko kayo, di ba? Ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Ha? Ayan. At huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili. Ayan. Huwag aasa doon kasi yung kayamanan na yun, mawala yan, di ba? Kundi sa Diyos na siyang nagbigay sa ating sakana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Ayun. Hindi yumaman, ano? Ayan sinasabi lang dito. Ayon sa bisahin ng Panginoong Jesus to Apostle Paul, to Timothy, hanggang sa atin. Ayun, pinagbibilin. Huwag magsipagmataas ng pag-iisip. At huwag umasa sa kayaman ng di nananatili. Marami pong mayaman, talaga dating mayaman. So, na naghirap. Excuse me. Pinapakita po yun. Pinapakita. Ha? Kundi sa Diyos na siyang nagbibigay at sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Hindi naman po tayo pipigilang yumaman. Kung talaga yumaman, di ba? Paano ikagalak natin? Pero sana huwag sa'yo maging daan yun upang tayo maging mataas. Yun po, masasabi lang natin habang wala pang pera. Pero sasabihin ko sa inyo, kapag nakaharap po pa kayo ng maraming pera, it will change the whole thing. Naranasan ko po yan. Maraming beses. Dahil maraming beses akong naghirap, maraming din akong beses na pakiramdam ko mayaman ako. Kahit hindi. Pakiramdam naman palang mayaman, hindi naman pala. Yung bang point na yun, halos wala ka na talagang, kasi palagi nandun lang eh. Pakiramdam ko mayaman, di ba? Hindi man labis-labis na pinagbabatuhan yung pera. Pero paano ako mayaman? Kasi halos more than what I need ang aking pong natatamasa noon. Ito. Sa verse 18, ano sabi dito? Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa. Ayun. So, magsigawa ng mabuti o magsiyaman sa mabuting gawa, yung ang dumami sana yung mabuting ginagawa, hindi lang yung pera. Kung dumami yung pera, so gamitin sa paggawa ng mabuti, ng maraming mabuti, Pero ito lang po ang bilin, ang motibo po natin na hindi para yung tayo, ang motibo sana natin ito ay hindi yung dahil kakandidato tayo or something, or meron tayo ibang interest behind that, Yun po ang baguhin natin, halimbawa, mamimigay dahil may gustong may personal interest o ginamit sa investment yung pera kasi para lalo pang lumago. Pinangutang. Mali naman ang tubo. Pinakamaganda pong tulong yung sana kayo tumulong ng pikit mata. Sabi nga po sa Biblia, kung magbibigay yung kanan, huwag mo pakita sa kaliwang kamay mo. Kasi yung kaliwang kamay sasabihin, hoy,
binigyan mo siya ganun na sana balang araw, bigyan ka din yan. Yung po ang tandaan niyo sa pagbibigay, no? Ang payo ko, ganito ha. At least yung mga aking pong pananaw sa buhay. Kapag po ako'y, pag may humingi sa akin, ano, at sa meron man ako sa wala, kapag yung pumasok po sa aking puso ay hindi ko gusto magbigay. So, hinihintay ko na lang po yung panahon na, ano, hindi mo na ako nag-a-action. Lord, ano bang dapat kong gawin dito, ano? Kasi ang pagbibigay po at hindi pagbibigay, pareho po nakakatulong yan. Bakit? May humingi sa inyo, no? Binigyan ninyo. So, nakatulong yun, no? Nakatulong sa pangailangan. Ano ba yung negative doon? May negative din. Diba? Binigyan ninyo, no? Minsan yung binigyan ninyo, palagi nakaasa sa inyo yun, no? So, hindi ko naman sinasabi mo kayo magbigay, ano? Pero hintayin nyo yung pray, Lord, ano bang desisyon, tamang desisyon dito? Kung halimbawa naman, biglang, naawa kayo, magbigay. Kahit pa po yung perang yun ipabibigay din, o ano magagawin doon, o ano mabibili doon, upo natin tatanungin. Kasi yung pumasok sa ating isip, give generously. Sabi, God love a cheerful giver. 1 Corinthians 9:7 ba yun? Kung magbibigay po tayo, dapat yung cheerful po tayo. Dahil kung pigil din sa ating kalooban, huwag na lang. Hindi mo na mamamatay yun. Kasi kung sabihin, pambili ng gamot, ay kailangan bigyan natin. Hindi po. Ang Diyos po ang alam ng paraan. Kailangan po talaga yung mga importante dito. At sa akin ewan ko kayo. Sorry po. Pero, hintay ko yung pagbibigay kay maluwag sa kalooban, ano? Manalangin muna. Di ba? Pray. Kailangan ilapit natin sa Panginoon. Pero kung maluwag ka sa loob ng pagbibigay, kung ibili po niya ng alak yun, problema na nila yun, di ba? Ibili ng ano man yun. Kasi maluwag sa loob mong ibigay eh. Hindi man sabihin na pag magbibigay, tingnan mo kung saan dadalhin. Hindi yun eh. Sabi ng Panginoon, kung magbibigay, yung maluwag sa iyong kalooban, hindi yung ikaw parang mamaya, sisisi ka pa, mababawi ka pa. Kung mababawi pa lang nila ibibigay, huwag na magbigay. Sayang lang yung pera. No? Hintayin mo na lang yung bang maluwag ang kalooban mo. So ano mo nang gamitin doon, paggamitan doon, bayaran ka man o hindi. Ay, ako talaga hindi ako nagpapautang kasi hindi ako lending company eh. Hindi po ako businessman ha. Kaya ako sa panahon sa aking buhay po, hindi ko wala sa prinsipyo ko magpautang dahil hindi po ako lending company, hindi ako businessman. But kung ako halimbawa meron na may itulong at yung nga maluwag sa kalooban, ay talaga po ako nagbibigay. Ganun ang prinsipyo ko sa buhay. Kaya wala pang sinabi sa akin, parang pilosopong sound siya, di ba? Pautang ako ng pera. Siguro hiram, ano bang term na tawag? Kasi parang hindi ko naranasan na yung may umutang tapos magbabayad. Parang hindi ko naranasan yun. Kasi sabi ko, hindi ako lending company. Bukas po ako dito nung dumating sa Canada, parang hindi ko na naranasan yung ganun eh. Dahil pag may lumabas pong pera na sa akin, parang hindi na sa akin yun eh. Kay Lord din naman yun eh, ibibigay doon. Dumalang sa akin yun. Hindi akin yun. Sa totoo lang, hindi akin yun. Yung pera na yung hawak ko. Galing kay Lord. So, partially sa akin, partially sa iba. Ano po. Tama, sasabihin ko, naging sa akin. Hindi, na ano lang yun, pinakatiwala lang ako doon eh. May dumating siya yung pera. Yung iba talaga doon, iba doon pupunta sa gawain sa Panginoon. Ano ba yun sa puso ninyo? Para yung inyong kinitang yun, ibalik yung para sa Panginoon. Meron po yun, biblikan meron po yun. Kaya na lang maghanap. Hindi natin pag-usapan yun sa ngayon. Pero yung pera pong tinanggap yun, may para sa Panginoon doon, may para sa inyo at may para sa iba. Maaaring iba di pantulong doon sa iba na kailangan. Tayo, pinagkatiwalaan tayo. Hindi po atin yan. Kumita kayo sa 1,000. Sige, sabihin natin, bahala na kayo mag-measure. 50 pesos o 100 ay para sa church o 200 ano ba yung maluwag sa inyong puso? Kasi 1,000 na yun, yung iba din pinag-grocery nyo. May lumapit sa inyo mamaya, nangangailangan. O minaawa kayo, 100 piso, binigay nyo sa ganon. Tayo, katiwala ko lang tayo. Kinakailangan ko yung dumalo yun kasi para may pagdadating, yung dadating pa, may paglalagyan, di ba? Dapat ganun ang prinsipyo natin sa buhay. Una muna sa Panginoon. Sa totoo lang. Meron po kayong church na dinadulhan. Of course, tayo po yung instrumento rin. Tayo po yung tumatanggap ng spiritual blessings galing po sa church. Atin po supportahan yun. Yung po financial na pang-support na ibabalik natin yun, hindi man atin yun eh. Supportahan nyo yung mga church, ano? Kasi they need the money, financial support. Kasama yun dito sa ating pag-aaral.
May expense ngayon. Kung sabihin mo, saan ba ginagastos ng church yung, yan po ang maling prinsipyo. Si Lord po may control niyan. Para sa kanya yan, biglang hindi ko po kasama sa topic yung pong pagbibigay sa inyo pong sa church. Ang church na may babayaran yung renta yan, yung magagawa diyan, kung bakit pastor, may certain pong allowance na kung hindi man kaya sweldohan, yung pang allowance na makatao sa buhay, di ba? O yung mga expenses. Ngayon, kung halimbawa, how they will manage it, hindi po natin, si Lord po ang magbibigay sila ng guideline kung paano po i-manage yun. Yun po ang tama. Ang church din po ay kailangan din ng financial support. Ito na po, usapan po dito financial kasi hindi ko wala sa plano ko yun, wala sa script yung about giving sa church. Pero talagang sinasabi po doon yung maluwag. Hanapin na lang po niyo sa Bible. Alam mo yung sinasabi doon, yung maluwag sa yung puso. Kaysa sabihin mo, nagbibigay ng tithes sa church na yan, malaki ang naibibigay ko yan. So, hindi po. Yun pong napapapunta ron, yun po sa Panginoon talaga. Kahit yung ginastos mo sa Panginoon din yun. Sipin niyo. Ano ba yung pinag-anasan yun? Ano bang ibinigay sa inyo puso? 10%? Say 90%. Sipin mo, baligtarin yun. Sabihin nila, akin naman yun yung 10%, ilagay mo doon ang 90%. Di ba? You decide kung ano po yung importante din. Kung biblical din lang ang usapan dito. Biblically po, tayo din ang gagamitin para ibalik yung pong tamang para sa gawain sa Panginoon. Yung po revelation yun po. Kaya hindi natin kaya pigilan yun. Ano ba yun nasa puso ninyo? Paglaki na yung generosity, siyempre, depende doon magbabase doon makakita. Hindi mo po sinasabi, dapat ganito ibigay mo. Sa amin po, sa amin church, hindi ko sinasabing, dapat ganito ibigay mo. Hindi ko kayang diktahan ang puso nila. No. You pray, ano ba yung sinasabi sa iyo ng Banal na Espiritu? Basahin mo ang Bible, ano bang binibigay sa iyo? Kaya po tayo, we live by the grace of God. Grasya ng Diyos, Yun po tayo nabubuhay. So, di po yung yung pong payo sa payo sa mahirap at payo kay mayaman. Huwag mo natin mali sa salapi, Magsikap tayo na tayo mabuhay, magsikap tayo na tayo magkaroon na kabubuhay, pero huwag natin pong mahalin. Kung halimbawa sa pagsisikap natin, gano'n lang yung pumunta, dumating, So, yun na yun. Kung minsan may sobrang sikap, yumaman. Huwag mo mamahalin sa salapi, Tika, meron tayo dito, sa mayaman, may advice, wala yung advice dito. Yun. Ipamahagi. Ayan, verse 18, Sabi dito, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa na mamigay. Ayan, mamimigay po. Kaya mag-alala. Sana yumaman din kayo. Para lahat tayo mamimigay, Wala na. Baka dumating ang panahon, wala na tumanggap. Teka, lahat yung mamimigay, di ba? Upang sila'y upang sila, yung pamimigay at maibigan sa pamamahagi. Yung pong focus. Di ba? Yung pong young rich ruler, yung pong mayaman sa amin ng Panginoon Jesus. So, you want to earn the eternal life, sell your property and give it to the poor. Benta mo yung mga karyarin mo, bigay mo sa mahihirap, di ba? Sinasabi ko, yung last video ko sabi ko diniser ko sa Panginoon, sabi ko, gusto ko sana magawa ng YouTube channel na kumikita ng malaki dahil nakikita ko ngayon sa YouTube channel, kumikita ng marami, namibigay sa mahirap. Hindi po yun ang aking kapalaran, hindi po yung God's will, So, wala pong pamimigay akong pera. So, ito yung binigay sa akin. Itong pagkakataon ito, magtipon dito, magbahagi ng kanyang salita. At mas mayaman po ito. Mas mayaman. Ito, endless to Walang katapusan po ito. Dahil ito pong Bible, wala pong katapusan ng kayaman dito Wala katapusan. Tsaka hindi po yan nasisira. At hindi rin kumukupas. Lilipas po ito, mawawala po itong mundo, mawawala din ang langit na sabi sa Bible. Pero ang salita po ng Diyos, hindi po yung kukupas. So muli po, salamat po sa inyong panahon. At muli po ang panalangin ko na ang sino man na makakaabot ng mensaheng ito ay nawa ang Diyos ang mabigyan ng papuri. Siya yung at siyang magiging daan upang ating mag-iba po yung ating pananaw sa buhay. Salamat po sa inyong panahon at tayo sama-sama na magbibigay ng mataas na papuri sa ating Diyos Amang nasa langit, sa Panginoon Jesus, ating tagapagligtas, at sa pakisama po at sa patnubay ng Banal na Espiritu. God bless po. Share po ang video at upang sila din po ay maabot ng blessings.